Ako po si Sok Garamonte, 42 years old, nakatira sa Dasmariñas City, Cavite. Graduate po ako sa TUP, Technological University of the Philippines. Tapos yung una kong trabaho sa Philippine Aluminum Wheels, yung machine operator ako doon. Naging jeepney driver ako. Umabot din ako ng 2 years. Kaso nagkaroon ako ng ubo na hindi nawawala. So umabot siya ng 2 buwan. Pa-check up ako ngayon, allergy pala ako sa mga sa usok. Ngayon, ang sabi ng kapatid ko, pumunta ka na lang dito sa Dubai. Nakakuha naman ako ng trabaho. Sa una nag-adjust kasi syempre hindi naman ako masyadong nagsasalita ng English eh. Yun lang talaga yung number 1 problema ko doon. So total noon 5 years akong nag-abroad eh. Yung huling trabaho ko, medyo nagkaroon siya ng problema. Yung company, parang hindi siya nakakuha ng working permit. Tumagal siya ng 6 na buwan na walang visa. So, nag-decision na lang ako na umuwi rito sa Pilipinas. Nag-loan kami ng sasakyan pang Grab. June 2019, nang bumiyahe ako. Maganda yung biyahe ng Grab eh. Kaso, nung next year, 2020, nabago kasi dahil sa pandemic. Nahinto siya. Kasi syempre hulugan yung sasakyan. Kasi lockdown nun eh. Wala talaga siyang biyahe. So, ibig sabihin, nagbabayad kami monthly. Kaya nagdesisyon kami na ibenta na lang yung sasakyan. Tapos, sabi ng kapatid ko, focus ka na lang sa laundry shop. Kasi sa kanila yung laundry shop eh. Kaya, nung unang taon, nagbantay ako ng laundry shop. Di ba pandemic siya? Sarado din siya. Meron ako nakausap na kaibigan na, bakit hindi mo ilipat sa bahay niyo na lang yung laundry shop? At least doon walang upa. Kaya yun, nagdesisyon kami na ilipat dito yung laundry shop dito sa bahay namin. Ang ginawa ko, nag-leaflets ako sa subdivision. Siguro 3 subdivision yun. After 1 month, yung mga binigyan ko ng may nag-response. Siguro mga 20 mahigit na katao yun. Nagpalabas sila. Kasi iniisip ko yung customer, wag magreklamo. Ako'y talaga nahihirapan kasi pag nakita ko talaga yung damit madumi, hindi ko lang siya sinasalang sa machine. Talagang kinukusot ko siya. Kaya nung una, matagal, ba sa isang tao pa lang. Siyempre ayokong mareklamo. Ayokong makakatanggap ng reklamo. Ginagawa ko, kinukusot ko talaga siya. So, yun yung maging magandang resulta na nangyari. Kasi nakikita nila yung mga kwelyo, malinis. Hanggang sa, yun, nagtuloy-tuloy siya. Pati yung mga kapitbahay namin dito, mga ilang barangay, Santo Cristo, Santo Niño, Uno, San Dionisio. Yung nalaman nilang may laundry shop dito, dito na rin sila nagpapalaba. Ang ginawa ko, sinolo ko. Yung sa tingin ko, kaya ko naman. Hindi ako kumuha ng tao. Pick up, deliver ako gumagawa. Tapos ako rin yung nagsasalang, nag-ooperate sa laundry shop. Ganun ang ginawa ko. Okay naman, nakasurvive naman kahit ganun. So kapag talagang sobrang dami ng pasok ng laundry, doon ako kumukuha ng tao na magtutupi. Sa isang buwan, siyempre hindi pare-pareho, di ba? Ang malakas talaga na time na laundry, yung bagyo, yung tag-ulan. Yun talaga. Umabot ako doon sa isang buwan, yung sales ko, umabot siya ng 86,000. Hanggang sa nasanay na lang ako, na napapansin ko parang madali na lahat. Pag nagsalang, pag nakakita ng konting damit, medyo konting lang, salang na agad. Yung gastusin namin sa araw-araw, nakukuha yan eh. Pambayad sa kuryente. Upa, wala na yan eh. Kuryente, tubig, internet. Yun nakukuha namin sa isang buwan. Tapos medyo may konting sobra na naitatabi kahit paano. Dahil sa laundry business po, nakapagpundar ako ng e-bike. Yun yung ginagamit ko ng pag-pick up and delivery. Tapos yung kotse, kumuha naman ako ng dahil para pang-emergency sa bahay. Para kala mama tsaka kay papa. Tinanggap ko sa sarili ko na yun na talaga yung trabaho ko. Kasi parang, syempre may edad na rin ako eh. Parang, hindi ko naman pwede sabihin no choice. Kumbaga, chance yun eh. Na ito na yung trabaho ko talaga. Kaya, sinubukan ko na. Naisip ko lang, dapat pala dati pag ginawa ko na yan. Kumbaga, nung bata-bata pa ako, pwede naman pala. Kaya lang, hindi pa naman huli kasi ngayon naman okay naman eh. Kaya lang naisip ko lang, dapat pala nung bata-bata pa ako, ginawa ko na yan.
Talaga, tiyaga talaga, number one. Tapos, sipagan lang talaga. Kasi, gaya niyan, ako, gumigising ko alas 4 para magtrabaho. Para lang yung trabaho mong gagawin, para hindi ka masira sa tao. Kasi, pag nasira ka, wala, hindi na babalik mo. Tapos, ayusin mo talaga yung trabaho mo. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat nating ginagawa, laki pa ng sipag at tiyaga. Laban lang.